So siguro narinig nyo na no, ginulat ni Vice President Sara Duterte ang bansa sa kanyang maagang anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Kaya tara, i-breakdown natin to. Titingnan natin yung mga key points mula mismo sa interview niya para mas maintindihan natin kung saan ba talaga nanggagaling ang desisyon niyang ito. At dito lahat nagsimula, sa isang napakatapang at napakalakas na statement. Alam nyo, itong linyang to ang parang nagsaset ng buong tema ng anunsyo niya. Isang pakiramdam ng tadhana na may tungkulin siyang kailangang gampanan kahit pa sabihin nating hindi ito ang personal niyang gusto. Okay, para mas maintindihan natin kung saan siya nanggagaling, unahin muna natin yung mga simbolismo sa likod ng kanyang anunsyo. Kasi hindi to basta-basta lang may mga ibig sabihin to. Tingnan natin tong dalawang detalye. Una, yung itim na damit. Ayon mismo sa kanya, simbolo raw to ng protesta at pagluluksa niya para sa, at I quote, napakadilim daw na kinabukasan sa ilalim ng gobyerno ngayon. Tapos, yung pangalawa, napansin niyo ba, wala yung selyo ng Office of the Vice President? Ginawa raw niya yun para ipakita na yung deklarasyon niya ay personal, hindi bilang Vice Presidente, kundi bilang si Sara Duterte. So ayan yung mga simbolo, pero ano naman yung mga personal na dahilan niya? Well, dito niya inilalarawan na yung desisyon niya hindi raw to tungkol sa ambisyon. Para sa kanya, isa itong misyon na kailangan niyang sagutin. At dito niya ikinuwento kung ano yung naging turning point para sa kanya. Ang nakakagulat, hindi raw ito galing sa mga politiko o malalaking tao. Galing daw ito sa mga ordinaryong Pilipino. Sabi niya, kahit saan siya magpunta, may mga taong lumalapit sa kanya na iisa lang ang sinasabi. Itong dalawang salitang to ang nasa sentro ng kwento niya. Lumaban ka. Paulit-ulit daw niyang naririnig yan mula raw sa isang security guard sa 7-Eleven, sa mga taong nakakasalubong niya sa kalye. Sabi niya, sa simpleng utos na yan, ramdam na ramdam niya raw yung desperasyon ng mga tao. So doon nabuo yung purpose niya, yung misyon niya. Kasi 'di ba, ang plano niya talaga maging doktor o kaya 3-term mayor lang ng Davao. Pero dahil sa mga narinig niya, tinanggap na raw niya na okay, hindi to para sa akin. Para to sa kung ano ang ikaliligaya ng mas maraming Pilipino. At para i-explain yung buong journey niya sa politika, ginamit niya itong verse mula sa Kawikaan. Basically, para sa kanya, kahit ano pang plano mo sa buhay, sa huli yung plano pa rin ng Diyos ang masusunod. At sa tingin niya, parte ng planong yun yung pagtakbo niya bilang presidente. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil yun ang itinakda para sa kanya. Okay, so yan yung personal and spiritual side, pero 'di ba may political side din to. So ano ba talaga yung mga nangyari sa politika na nagtulak sa kanya na gawin to? Alright, dito na tayo papasok sa medyo mabigat na parte, yung mga diretsahang batikos niya mismo sa administrasyon ni President Marcos Jr. Ito yung pinakaugat ng lahat ng sinasabi niya. Basically, nasira raw yung tiwala, nasira yung unit team dahil hindi raw naging tapat at sincero si Pangulong Marcos sa mga binitawan nilang pangako at napagkasunduan. Okay, iisa-isahin natin yung mga alegasyon niya. Una, yung cabinet meetings. Bigla na lang daw itinigil. Ang epekto, sabi niya, nawala yung pagkakaisa ng gobyerno. Pangalawa, sa DepEd. Dahil siya yung secretary, sinabi niya na wala raw malinaw na vision na binigay sa kanya ang Pangulo. So, sila-sila na lang daw sa DepEd ang gumawa ng paraan. At pangatlo, ito mabigat, yung budget para sa classrooms. Nag-warning na raw sila na hindi matatapos yung shortage habang pinagkikialaman ng mga kongresista yung budget, pero binaliwala raw. Ayong hanggang ngayong may problema pa rin. So, kung yan yung mga problema na nakikita niya, paano naman niya ngayon sinasabi na siya ang solusyon? Paano niya binebenta yung sarili niyang brand ng leadership? Well, dito na pumapasok yung kanyang alas, ang track record niya sa Davao City. Ito yung ginagamit niyang ehemplo at ebidensya. At ang unang-unan niyang binida, itong numerong to, 0. As in, wala. Sabi niya, nung umalis siya bilang mayor, wala raw ni isang sentimong utang ang Davao City. At alam nyo, big deal yun, di ba? Kasi nagpapakita raw yan ng maayos na fiscal management. Tapos, ito pa. Naging 4th most competitive city daw ang Davao sa buong Pilipinas sa ilalim niya. At para sa isang siyudad sa Mindanao, malaking bagay yan. Proof daw to na kaya niyang magpatakbo ng maayos at mag-attract ng negosyo. So, para i-summarize, ito yung mga argumento niya. Una, ginawa niyang insurgency-free ang Davao.
Pangalawa, binayaran niya lahat ng utang. Pangatlo, naging isa sa pinakamayamang lungsod sa bansa. At pang-apat, nag-iwan siya ng maraming legacy projects. Ito raw yung resibo niya, yung patunay na kaya niyang mamuno. At para ilarawan yung leadership style niya, binitawan niya itong linya. So yun yung brand niya, yung leader na matapang, hindi basta-basta sumusuko at kayang gawin yung mga mahihirap na desisyon. Ganyan niya ipinipinta yung sarili niya sa mga botante. At para sa huling bahagi, ito na siguro yung pinaka-personal sa lahat ng dahilan na binigay niya. Grabe to, no? Inamin niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya tatakbo ay para humingi ng tawad. Para saan? Sa pag-endorso niya kay Pangulong Marcos Jr. Kasi daw, marami raw nagsasabi sa kanya, kasalanan mo to, kasalanan mo kung bakit siya nanalo. So nararamdaman niya yung bigat noon, yung responsibilidad, at para sa kanya yung pagtakbo niya ay paraan para bumawi. At dito niya nilagom ang lahat, ang buong kampanya niya nakaposisyon bilang isang misyon para itama ang isang pagkakamali. Isang pagkakamali na inaamin niyang naging parte siya. So ayan ang buong kwento. Isang kandidatura na isinilang mula sa tawag ng tungkulin, binuo sa puna sa kasalukuyan at ibinalot sa isang personal na paghihingi ng tawad. Ang tanong na naiiwan, isa ba itong kampanya para itama ang isang pagkakamali o simula na ba to ng isang panibagong mas malaking laban sa politika? Tiyak, aabangan nating lahat yan.